Sa preaching lang yung ano. Sound check, sound. Sabihan mo sila ano?
Ni ano, kayo? Ashley, isa, tabi. So, makabasa ka mo daw magbasa. Tabihan niyo. Tabihan niyo sila. Hindi kasama ko, Kobe, oh. Sabi ka kay AJ. Ano nga, tumaraki ka. Yes. Check sound. Yun. See Jesus, God's promise between she's gone, and he's ours. Okay, may magandang big up amen. Thank you po. At tayo ay magsimula na sa panambahan natin ngayong gabi. At salamat po. Dito tayo ngayon sa Barangay Canlitong. At gabi po sa mga nasa online. This is our first service midweek dito po sa Tamayo Family Residence. At salamat po na bukas tayo ay sama-sama ngayong gabi. Amen. Sino taga Canlitong ito? Sige nga. Apay na nabawasan. Pananda. Kanya ka no, ma'am? Ay, one. Kala ko ay pinagbawalan, hindi pa nagsisimula. Malagip ko ni bakit ko, ni Ma'am Sai. Ang ko nga malipatan dayta. Sunday morning, sinusundo siya ng tatay niya sa church. Oo, ay ano yan, 24 years old siya nun 25. So, normal po yan, kasi sa gawain ng Diyos, meron pong kaaway. Amen? Ang kaaway natin ay ang diablo. Ayaw niya po na ang tao ay matuto sa salita ng Diyos. Hindi po muna ako nagba-mic mamaya sa preaching. Kasi hindi pwedeng pagsabayin yung kanta tapos yung microphone. So kakanta muna tayo para sa Panginoon. Tayo muna magsitayo, takdar tayo kabsat. At magsimula tayo sa pananalangin. Let us pray. Sige po, pumikit tayo yumuko. Ay manalangin, Panginoon Diyos, salamat po sa oras na ito na kami ay tinipon para sa dakilang gawain po ninyo. Higit sa lahat, O Diyos, ang aming buhay na pinagkalob po ninyo, panibagong buhay bilang anak po ninyo, ay makita nyo po ang aming katapatan sa pagsamba po sa inyo, Panginoon. At sa kalagitnaan ng linggo na ito, araw ng Huwebes, narito muli po kami, humihingi po ng gabay. Patnubay, at ang banal na Espiritu ay siya pong mangusap sa bawat isa. At kayo nga po ang mabigyan po ng kaluwalhatian sa lahat ng aming gagawin sa gabing ito. Higit sa lahat ang pag-aaral po ng inyong salita. Patawarin niyo po, pakalinisin ang aming mga pagkakasala at pagkukulang po sa inyo. Itong aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Alright, get your song sheets at tumawit tayo sa ating Panginoon. Masayang awitin at marami pong awit dyan.
Awitin po natin ito pong song number 104, Stand Up for Jesus. 104 is Stand Up for Jesus. Kung may bisita po, isulat nyo lang. Alright, Stand Up for Jesus. Awitin po natin. Alright, awitin po natin on the first stanza now. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Number 2. Stand up for Jesus. All obey, for to the mighty conflict in this his glorious day. Ye that are men now serving against unnumbered foes, let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Number 3. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. We are a flesh will fail, he cannot trust your own. Put on the gospel armor, and watching unto prayer, where duty calls or danger, be never wanting there. Amen. Isa pa pong awitin. Masaya po ba tayo? Amen. Amen. Ang salita pong amen ay sa baptist po yan. At yan po ay pagsang-ayon at yan po ay pagtataas sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kayo po ba ay masaya? Amen? Ayun, ng sigaw. Lalo lalaki. Salamat. Ayan, malalakas. Amen. Song number 77, awitin natin. At the cross, awitin po natin ng masigla. At kung kayo ay masaya, nakangiti kayo, awit sa Panginoon. Alright, 77 of the first stanza now, sing. Alas, and in my Savior faith, and in my sovereign eye, would he devote that sacred hand for such a work as I? At the cross, where I first burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Number 2. Was it for Christ that I had done? He rolled up on the tree. Amazing, beating grace unknown, and love beyond degree. And at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away with a smile. It was there by faith I received myself, and now I am happy all the day. Number 3. Well, like the sun in darkness hide, and shut his glory see. When Christ the mighty Maker died, for man the creature sin. Amen. At the cross, where I first saw light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith
my sight, and now I am happy all the day. Happy! Smile. Number 4. But drops of rain can irritate the depth of love I know. Dear Lord, I give myself away. 'Tis all that I can do. Ano ba, verse? At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Yan, sinabing happy, naka-smile. Amen. Ang kayo nga nakamisungot, naka-isim. Makatugaw kayo. Amen. Thank you. Ayan. Mababait tong mga kasama natin. No? Nanganagtugaw talaga no nga ibaga, di ba? Amoy ti simbaan, no kararag ti pastor, opening prayer. Amen. Aji amen ka no tugaw. Kaya sa atin kapatid, hanggat hindi pinapaupo ay wag upo. Pero ngayon po, aji ag-share iti memory verse, no? No adati ano ti na memorize, iti Ilocano na ma'am. Nga naikabesa nga talata sa Bible na isaulo, yung Tagalog yan eh. So, tumakder kayo at i-share nyo po tapos ipasa ninyo sa iba. Sino ti muna? Sino? Okay. Sir, ni Sir Arto. Sige po. Matthew chapter 18, verse 20. For Amen. where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Amen. Basta Ashley. Amen. Hazel. 3. 10 lang, 10. Amen. Brother AJ. 4. Up. Sige. 7. Romans 7, verse 22. For I delight in the law of God Amen. after the inward man. Amen. So, ang dada. Ang 5. Amen. Joan, pang-6. 8:17. I love them that love me, but those that seek me early shall find Find me. me. Amen. Amen. Ephesians 6:1 na. John 11. Favorite mo yan na. Namloida. Oh. Ito. The fear of the Lord is a wealth, pride, and arrogancy, and the evil way in the Lord. Amen. Other Felix. Oh. 8. Galatians chapter 5, verse 28, witness temperance against such There there is is no law. Amen. Sino pa? Oh. Pwede kaya. Sino pa? Oh. Mabain na. Turuan ni Brother Marvin. Manda. Ay, nasa online po. Good evening po. Nandiyan si Brother Nemuel sa online. Share na lang po kay memory verse. Amen. Alright. Sabihin ko. Walo tayo na. Tama. So, maganda po yan. Yung mga memory verse natin ay may kabesa. Kaya nga dito sa atin po,
yung mga bata na kasama ninyo sa Sunday School ay ipasama ninyo para sa Sunday po tuturuan sila ng memory verse. Sino sa inyo ang elementary? Sige nga, ingatan niyo mayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. 7, may 7. Nanay Puling ano, elementary. Sino ti high school? High school, ayan, na kayo. Hello. Alright, so praying na madagdagan pa at patuloy po na mag-share tayo ng mga Word of God, no? So, may mga parating pa praying, makarating pa ibang kapatiran natin, okay? At umawit tayo na isang awitin pa po, tayo tumayo at ayan. Mamaya po yung speaker sa sa preaching para malakas. Amen. 66, awitin po natin song number 66. He lives. Amen. Buhay si Kristo. He lives. Pumpiang 6. Sa mga tumataya pa diyan. Kayo Alright. The first stanza now ready to sing. I serve a risen Savior, He's in the world today. I know that He is living, whatever man may say. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer. And just the time I need Him, He's always near. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives within my heart. Number 2. In all the world around me, I see His loving care. And though my heart grows weary, I never will despair. I see that He is leading all the stormy past. The day of His appearing will come up. On the cross He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives within my heart. Number 3. Rejoice, rejoice, O Christian, lift up your voice and sing. Eternal hallelujah to Jesus Christ the King. Amen. The hope who seek Him, the help of all who find. That Mother is so kind, so good and kind. Everybody know He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Amen. Salamat po at makatagaw tayo kabsat. Meron pa po dito, ilan pa yan? 2. Lipat na lang kay Sir Felix, pwede kayo ito, Sir. Sango, para ano. Meron pa ito, 2 nga sango. Yan. Dapay, yan. Sango lang kayo, yan, mabalin. Okay. Yan.
Mas maganda na pupuno ang lugar para sa Panginoon. Amen? Kasi napupuno para sa ibang bagay. Alright? At naunawaan ko po, kayong mga membro, hindi kayo sanay sa mainit. Amen? Hindi kayo sanay sa mainit. Nagpapaypay. Hindi, okay lang po. Okay lang po. Sige lang po. Nagpapaypay kayo. Kasama yan. Oo. Pagkano po, kung okay kay nanay, magkabit tayo dito ng tawag yan? Wall fan. Sobra-sobra tayo doon. Amen. Lipat natin dito. Alright, so, salamat po at yan, pwede na ako mag-mic. Kasi tapos na yung kantahan. Ayun. Bali natin. Sound. Okay. All right. Testing 1, 2, sound check. Hip. Okay. Yun. Okay lang po, sound. Okay lang? Yan. Alright. At salamat po sa Panginoon na tayo ay nagtipon ngayong gabi. This is our first midweek service dito po sa Kalitong for 2026. Amen. At napag-usapan natin with our pastor, si Pastor Jojo, na gaganapin natin po dito sa Burgos. Yaman tayong the members nga taga Luna, taga Balugang, medyo sa Sinigitoy kaysa di Santa Maria. Amen. Ang lang iti taga Luna, taga Balugang, actually no sentro ate Kalitong, dapay nga taga Patak, yung gana di sa bali nga zone ng Kalitong. So, kagkararag tayo kabsat na although puno tayo ngayong gabi, madagdagan pa. Amen. Alam niyo po, yan ang gusto ng Panginoon. Na marami po ang makapakinig ng salita ng Diyos at yan po ang atin pong layunin na magturo at mag-aral ng salita ng Diyos. So tuloy-tuloy na po tayo sa ating pag-aaral para mas marami tayong matatalakay ngayong gabi. So ang ating tema po for our 2026, sa likod ko po, makikita ninyo, back to the basics. No? Amen? Basahin nyo nga po, back to the basics. Okay, babalik tayo doon sa pundasyon ng pananampalataya. Kaya nga po itong unang quarter, the first quarter, January, February, March, ang ating pong aralin is, number 1 is the authority, number 2 is communion, and number 3 is theology. Sa January po, pag sinabing authority, wala pong ibang, pag sinabing authority, ay pinagmulan ng karapatan, di ba? Amen? O kapangyarihan. Tandaan po natin, wala po tayong ibang batayan ng pangangaral maliban dito sa tinatawag na Bible. Amen? The book. So, buong January po, we will focus on the book, the Bible. Kaya makita nyo kapatid, basics, ang foundation niya is Bible. That's the first. And the second topic sa February po is communion means prayer. Okay? So, abangan nyo po yan. Then, on March ay about theology or tungkol sa Diyos. Kikilalanin natin ang lubusan kung ano po ang katuruan sa Bible patungkol sa Diyos. Kaya makita niyo po may series of lesson tayo. So yun yung maganda para dadaan po yung 2026 ay talagang meron tayong tamang pundasyon. Amen. Narigat na awan iti pundasyon, lalo patakdal katibalay o pundasyon. Doon sa nakausap ko, sabi niya, Pastor, pagka nag-second floor, kabil kayo ti barong aposte, apay, awang parilya dayta. Sabi ko, ano dayta nga, pundasyon nga awan iti parilya na. Awang parilya niya, taibim, di ba sa ilalim? So, sabi, okay. Now I know. Pero, yaman tayong ating Biblia, mabalin nga maamuan tayo, amen? Sino sa inyo may Bible? Sige nga. Kasaan nyo nga. Oh, thank you. Ayan. Nagado. Thank you. Ang ating panalangin ay lahat po ng membro, ng aking membro, praying na magkaroon kayo ng Bible, handa nga maikan kayo ti Bible, mainayon kayo ti simbaan. Amen? Kasi ang purpose ng Diyos po, matututo tayo ng Bible sa simbahan ng Panginoon. That is why we are here as a church. Again, the church is not the building.
Nung mapantay di Santa Maria, munag kayo, mayatan, di ba? Fully furnished. Kapag ito'y, actually, ang purpose ito is garahe. Garahe or tawag yan, imbakan, lalagyanan. Pero ngayon, ginagamit para sa pag-aaral ng Biblia. So, ang church po ay yung mga tao. Tayo po yun. Okay? So, ngayong gabi po, tayo ay magsisimulang magbasa sa Bible. Hindi po tayo mahabang babasahin. 2 Timothy chapter 3. Takdara tayo kapsa. Bilang respeto sa pagbabasa ng Biblia. 2 Timothy chapter number 3, verse 16. Okay lang po yung ilaw. Medyo maliwanag na. Amen? 2 Timothy 3:16, sabay-sabay natin babasahin po yan. Yan, yung mga bago po na kasama natin. Okay. 3:16. Nandiyan na po tayo, kapatid, di ba? Alright, verse 16, basahin po natin. Ready na, please read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kararan tayo, pigit po tayo na kayo po. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat sa presensya ng inyong mga anak na nakadalo po ngayong gabi. Salamat po na ang lugar na ito ay ginagamit po ninyo para sa inyong gawain, sa inyong pong salita na manipangaral, Panginoon. Salamat sa pamilya po na bukas ang kanilang puso na magpagamit ng kanilang pong ari-arian at pong lugar na ito. Pagpapalain nyo nga po, Diyos, ang pangangaral ng inyong mga salita. Gamitin nyo lamang po ang inyong lingkod. Ako po ay umaasa po sa biyaya na galing sa inyong Panginoon. At kayo lang po, O Diyos, ang maitaas sa aming kalagitnaan. Sa bawat taga nakikinig ngayong gabi, maging sa aming pong virtual through live stream, nandyan po ang aming kapatiran, nandun po sa Australia, si Brother Lemuel, ay patuloy rin po na matuto, Panginoon. Bigyan niyo po na maayos na signal at ganoon din po sa lahat ng nakakapakinig ng boses na ito ngayong gabi, Panginoon. Dalangin ko po na kailangan maluwalhati namin at patawarin po kami sa mga pagkakasala namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Makatulong na sa thank you. Ang ating pong binasa, if you are now ready, ito po ay sulat ng isang kilala po na persona sa Biblia na si Apostol Pablo. Kaya kung babasahin niyo po ang Biblia, dapat maunawaan niyo kung una sino yung nagsasalita. Amen. Sino yung nagsasalita? Si Apostol Pablo. Yan po ay sinabi niya kay Timoteo. Kaya nga yung binuksan nating aklat po ay aklat ng 2 Timothy. Hindi po magkapatid si 1 Timothy at si 2 Timothy. Amen? Hindi po sila magkapatid. Yan po ay sulat ni Apostol Pablo, yung unang sulat at ikalawang sulat. Ano po ang nais niyang ipakita po dito? Ang sabi niya po, ito yung halos dulo na po ng chapter. Sabi niya, all scripture. Pag sinabi po ng Bible na scripture, that means writing, kasulatan. Kaya ang hawak natin, kapatid, ay aklat. Amen? Na isinulat, na sabi ng Bible, all scripture is given by inspiration of God. So the topic this evening is yung word na inspiration. Okay? Mahalaga po ito. Kasi po maraming tao, lalo sa ating panahon, especially sa young people, sa mga kabataan, na ang tingin nila po sa Biblia ay napakababa. Amen? Para baga ang Biblia ay hindi na mahalaga sa panahon ngayon. Bakit po? Meron ng cellphone, meron ng laptop, di ba? Amen? Meron nga yan, malaki, iPad, ha? Oh, may iPad, may iPhone, wala yung iPhone, di ba? Naubos. Alam po, kahit na may teknolohiya na, kahit na sabihin mo na, pumunta ka sa Maynila ngayon, halos yung makikita mong sasakyan, puro mga dikuryente na. Wala nang usok. Tapos nagbabasa ako na itong taon daw, 2026 sa Amerika, magkakaroon ng taxi. Ito si Sir Arthur, nagka-taxi kayo dati siya, di ba? Magkakaroon ng taxi sa Amerika na walang driver. Totoo yun. Tapos, yung kotse na sasakyan mo, wala nang manibela. Walang manibela, walang pedal, sasakay ka lang. Sabihin mo, pupunta ako dito sa lugar na ito, ihahatid ka. Matindihan mo, kapatid, amen? Gusto niyo subukan yun? Punta tayo Amerika, amen?
Pero kahit na anong teknolohiya ang maimbento ng tao, ang sabi ng Biblia, napakahalaga pa rin po ng salita ng Diyos. Amen. Why? Why is it very important to give importance? Ano? Mahalaga na bigyan nating pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Kahit na anong panahon yan. Ano po itong aklat na hawak natin? Tingnan niyo po. Ito po yung King James Bible. King James Version. Ang una pong printing nito ay 1611. Taong 1611. Sino sa inyo dito ang kilala niyo pa yung minuno na ipinanganak ng 1611? Wala na po. Diba? Amen. Sabi nga after 5 generation, makakalimutan na ng tao. Tama? Pangalan ka na lang na nabuhat na sa kasaysayan. Except kung kilala ang tao. Pero po, itong Biblia na hawak natin, hindi lang 1611 ito. Kundi ang sabi ng Bible, ito ay galing mula sa inspirasyon ng Diyos. Given by inspiration of God. Okay? Now, mapapansin nyo kapatid, the first makikita natin, Scripture or the source of the Scripture is God. Okay? Ang pinagmulan ng salita ng Diyos, ang pinagmulan ng Biblia na hawak mo, ang pinagmulan ng binabasa mo ngayon, ay Diyos. Amen. God. Kaya nga po, huwag nating babaliwalain ito. Maraming tao, pag nagkapera na, wala na Biblia. Amen. Diba? Pag nanalo ito, ingat kayo. Kaya tinanong ko kanina sinong elementary? Sinong high school? Sinong college? May college ba? Sinong nakapagtapos ng college? Siguro dito. Sino yung marami na talaga sa buhay? Kasama ko si Sir Christopher sa biyahe. Sabi niya, tupiyo mo ko pero hindi pa ako senior pastor. Yeah. Siya ay single and ready to mingle. Yeah. Nabalin pa Mataraki. Yung magagandang lalaki, di ba? Galing sa mga highlands, sa upland. Pero alam niyo, kahit na puti buhok mo, mas marami pa rin katalinuhan at karanasan ang Diyos. Amen. Hindi mo dapat sabihin na, marami na akong alam. Ano tinapadasan ito'y lubong, di ba? Tama. Ano tinapanang, sabihin na natin, nakapag-tour ka na. Lahat ng pagkain, nakain na. Lahat ng libro, nabasa mo na, tama, di ba? Pero ang talino mo ay hindi pa rin pwedeng ikumpara sa pinanggalingan ng salita ng Diyos. Amen. The source of the Bible or the book, it is God. Tingnan niyo po yung sinabi, inspiration. Okay? Tingnan niyo po, all scripture is given by inspiration. Hindi man na inspiration, hindi po yan yung para kayong kabataan, di ba? Inspired. Amen. Alam po, pag nakita ko siya, inspired ka. Di ba? Ayan. Tapos pag may sakit siya, para na rin akong may sakit. Expired ka na. Hindi na-expire. Panis. Diba? Anong ilungan niya na panis? Nabangles ka na. Tama, diba? Hindi po yun ang word na gusto ko na meaning, ano? The word inspire means the breath of God. Okay? Hininga ng Diyos. Ano po ba ang hininga kahit mabaho yan? Amen. Ang hininga natin, mabango yan, or bad breath ka man, yan yung buhay mo. Amen. No, hanggang maka-angas, tama di ba? Patay ka na. Ang tanong nga, paano namatay si ano? Hindi na nakahinga. Paiso niya, di ba? Tama? Kahit sinong tanongin nyo, saan nung namatay ni ano? Hindi na humihinga. Saan nung ni ano? Hindi na rin humihinga. Tama, di ba? Lahat yan, ang common denominator, yung paghinga. Kaya nga po, yun yung buhay natin. Ano po ang Biblia? The Bible is God breath, hiningahan ng Diyos. Kaya nga ang Biblia ay buhay. Ang Biblia ay nagbabago ng buhay. Amen. Sapagkat ang Diyos ang nagbigay buhay sa salita niya na ito ang kailangan ng tao upang mabuhay. Kaya kung wala kang Biblia, kapatid o kaibigan, patay ka. Pastor Apay, patay, natay. Nagbiyamat na. Walking Dead. Ang maganda. Di ba, bubuya kayo Netflix? Sino sa'yo? The Walking Dead, di ba? Maraming taong gano'n. Naglalakad ka, buhay physical, pero patay yung kanilang kaluluwa. Wala ang Diyos sa puso nila. Wala ang salita ng Diyos sa kanilang puso at kaisipan. Kaya nga mahalaga na ang Biblia, maunawaan po natin na ito ay galing sa Diyos. So, makikita po natin kapatid, sabi niya, God breathed, and ito po, hindi ako na idea. Sabi nila, pastor, di ba ang Biblia ay sinulat ng tao? Well, pastor, ang bani.
Aji tatakin nyo, manok, kaldin, nuwang, aso, pusa. Marunong ba magsulat? Sige na. Oh. Kaya ang sabi, sulat lang ng tao yan. Siyempre. Kasi tao magbabasa. Ganun. Kung magbabasa, ano? Hindi mo nakatawa kayo. Tama, amen. Oh. Kaya yung mga tao minsan, sulat lang ng tao yan. Eh bakit? Lahat nga ng binabasa mo, sulat ng tao. Ligado pag yung unggoy nagsulat. Tama, amen. Oh. Ngayon matindi po, ang computer nagsusulat na. Tama na, amen. Ano tawag yan? Yung AI. Kaya kayo mga estudyante, imbis na mag-aral kayo, mag-research kayo, at lang maunawaan nyo sana, ano gagawin kita type lang sa Google, what is 1 plus 1? Kopyahin nyo lang. Diba? Copy-paste. Tama? Oh, ano yung naawatan? Kaya mga kapatid, na gusto ng Diyos na tao ang magbabasa, tao ang nagsulat, pero ang isip sa Diyos. Amen. Ang ating naaral kapatid, ang ating pinapakaral sa inyo, hindi ko kaisipan. Kaisipan ito ng Diyos. Sabi niya, all Scripture. Lahat po yan ay mahalaga na binigyan buhay ng Diyos and is, look at the word, profitable. So number 1, the source, Diyos, siya ang pinagman, ang kaisipan ay sa Kanya, at ideya ay sa Kanya, ang tao ay tagapagsalita lamang, tagasulat lamang. Naroon ba, mayroon akong ballpen, ang ballpen, walang utak yan. Amen. Walang ano yan, tawag yan, walang sarili kakayanan yan, magsulat. Gusto ko yung ballpen pag tumuli ako, yung alam yung sagot. Diba, amen? Oh. Susulat mag-isa, diba? Kaya tiyay sa kasa niya. Hindi naging naka-ballpen. Pero awang niya sa ballpen. Ang ibig sabihin ko lang, ang tao pa nag-isip, susulat niya. Gamit ang ballpen, lapis. Kasi wala naman tayong tinta. Diba, amen? Oh. So, ibig sabihin, ang Diyos nag-isip, sino yung ballpen niya? Tao. Ginabayan niya yung tao na ito, Apostol Pablo, ito ang isulat mo. Pedro, ito ang isulat mo. Sa mga propeta noon, mula kay, sino unang sumulat ng Bible? Genesis, sino nagsulat ng Genesis? Si Moses, amen. Sino ba nagka? Si Abraham, amen. Sino ba? Tama, dinalangin kayo. Bakit? Nasa yung nakasulat, yung mga isinulat na yan ay hindi yung kaisipan nila. Kundi binigyan sila ng kaisipan ng Diyos. Number 2, it is profitable. The profit. Ano yung profit? Pakinabang. Ano yung profit sa business? Sige nga. Ito, yung tindahan, store. Yan yung kikitain ng tindahan. Tama, amen. Mahirap pagtitindahan, wala kang kinikita. Ikaw ay nag-business, wala kang pakinabang. Amen. Oh. Pero ang Biblia, sabi ng Diyos, all scripture is given by inspiration of God and is profitable. Pakinabang. Ano yung mga kapatid? Na ang Biblia ay walang isang bagay dito na hindi mapapakinabangan. Amen. Pero pag kaya nga tayo po, salamat, meron tayong Bible. Salamat, may mga cellphone, may mga technology tayo. Pero ano mas maganda, gumamit tayo ng aklat. Alam niyo bakit? Kasi walang halo. Puro pakinabang ito. Amen. Pag ito ang ginamit ko, ito sa dati cellphone ko. Ang masapon iti aklat, iti book. Alam, Bible ko ito. Scroll ko lang doon. Tapos birutin mo second mo iti-type ko lang. Ang kapal dapat na dito sa ito. Nalpas naman nagpasampay ng biro ko. Diba, amen? Nagpas yung mensahe, bibiro ko kayo lang. Bakit? Kasi hindi po memoryado. Alam niyo po, ang problema dito, pag ito ang ginagamit natin, meron itong mga bagay na hindi profitable. Hindi ito kapaki-pakinabang lagi. Amen. Lalo nung alas 10, alas 11, ang cellphone ka kayo lang. Di ba, amen? Oo. Anong hindi kapaki-pakinabang? Yung ano mo. Lalo nung naabi ka iti, buya, ayam, niya pa eh. Shopee, niya pa iti mo, nasata. Diba nga? Roblox niya, ano ba? Kaya ito po, hindi ito Bible, amen. Hindi pwede ilagay mo yung Bible, dyan sabi mo, ito yung Bible ko, that is your cellphone. Pero maganda kung meron kang Bible, amen. Kaya sabi ng amin, B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. E paano yun kung ayaw mo ng book, the B-I-B-L-E, yes, that's the for me, di ba? Kaya nga maganda sa mga kabataan, magkaroon kayo ng sariling Bible kasi mapapakinabangan nyo. Tingnan niyo po, bakit? Sabi niya, for doctrine. Doctrine. Ano yung doctrine? Pag sinabing doctrine, ito yung mga aral na tama at mabuti. Amen. Maabot tayo kapsat dahil itang aral na nasaya ka talaga.
Kaya lagi sinasabi ko, hindi po tayo membro ng simbahan dahil lang sa pangalan. Amen. Dapat kaya tayo talaga tutuloy tipapati tayo, apay, dati naambo tayo, malikot ito yung Biblia. Yung nasa yakat ni Adan. Amen. Hanggang kayo sumunod nga, ay, kasi kaya kung ay di simbahan, adutin nagpipintas na balasang. Amen, di ba? Or mapana ijay simbahan, tanalamiis ijay CBBC Santa Maria. Kaya ko dyan. Tama katuturo ka kung mag-preach ni Pastor. Amen. Ano sa ang gusto ng Diyos, ang Biblia, kaya tayo nag-aaral kasi mapapakinabangan. Malalaman mo ay tanga doktrina. Ano yung tama? Reproof. Nakita yung reproof. Ano naman yung mga bagay na hindi tama? Kaya sa Biblia, mababasa nyo ano yung dapat gawin at hindi dapat gawin. Ano yung pwede, ano yung ipinagbabawal. Anyati nasaya at o anyati basol, di ba? Ano di ba yung word na sin, iniquity, ibig sabihin yan boundary. May hangganan ang pwede mong gawin, may hangganan ang hindi mo pwedeng gawin. May boundary yan. At kung magpasigat, nagkamali ka. Diba? Nagkasala ka. Kaya nga, naalala niyo po sa Bible, ako nagmilita ng Diyos, si Adan at si Eva, nagkasala. Bakit? Sabi ng Diyos, lahat, aming bunga ng puno dyan, kainin ninyo. Ano yun? Lahat yun. Basta wag lang yung isa. Ang hindi tao na sultong na. Kung ano pa yung isang bawal, yung talong, kinain na. Di ba? Ang iti, di ba? Nagatuti bagbagayong. Ano ba iti bagayong ahan? Iso iti? Kahit na, di ba? Tama ba yun? Sumayang ribon? Tama? Sana sa ating tumagal na. Ganun din, di ba minsan? Diabetic ka. Anong bawal? Masakit. Panahon kimangga. Amen? Yung hinog. Yung yellow. Mango shake. Di ba, amen? Sasakit. Talagang, kinain mo pa rin. Kung ano yung bawal, yun pa yung gustong kainin. Kaya ang Biblia sabi niya, may reproof. Kaya ka nakikinig ng salita ng Diyos, kaya mahalaga ang Biblia, sasabihin niya, mali ka dyan. Amen. Mali ka, kapsa. Hindi tama yung ginawa mo. Hindi tama yan. Hindi tama yan. Ito yung tama. Itama mo para hindi ka tamaan. Amen. Ano sumunod? Sabi niya, correction. All scripture is given by inspiration, profitable for doctrine, reproof, correction. Correction. Ano yan? Correction. How to get it right. Paano mo gawin ngayon ang tama? Kaya ang Biblia, kapatid, lagi tayong itinatama. Amen. Ayaw ng Diyos na manatili tayo sa mali. Makita mo sa the Garden of Eden, yung kinikwento ko. Kumain si Eva. Sino tila ka sa una? Sino tila yung nagtukso? Ahas. Sabi ng ahas, ganun yun. Tapos baloktan yung isip ninyo. Magiging Diyos kayo. Kinain nila. Tapos, binigay pa kay Adan. Binigay kay Adan. Kinain din ni Adan talaga. Naligat na sumunod ka ni bakit mo. Ay namin ano. Nung sikat ti ama, titahanan, adati, decision mo na kaya. Amen? Although yung mga asawa natin, mahalin natin. Amen? Ayan din tayo. Ngayon, i-suggest nga, dinggan nyo. Amen. Amen ba mga fathers? Dinggan nyo. Dinggan nyo na. Pero sino tinasuro? Di pala ni Father. Tama yung Brother Marvin. Manindigan ka, ha? Sabihin mo, ako ang tatay dito. Ako masusunod, ha? Kaya tandaan nyo, kapatid. Mahalaga po na ikinokorek tayo ng Diyos. Kasi pag tayo na natiling mali, ano nangyari kay Adan at kay Eva? Binirok niya ako. Anong ginawa nila? Nagtago sila. Amen. Kaya naman sino pag nakagawa na hindi maganda? Ano mangyayari? Patago-tago ka. Tama, di ba? Kapag, tugaw na kayo. Tugaw na. Yan. Dagag lang. So, mahalaga kapatid. Bakit po? Ayaw na gusto matago-tago tayo. Ang tanong, meron po ba tayo may tatago sa Diyos? Wala. Tandaan natin, sabi ng Biblia, the Lord searcheth the hearts.
Ang puso at isip mo alam ng Diyos, kaya kung alam niya na mali ka, itatama ka ng Diyos. Ayaw niyang manatili na mali ka. Kanina sabi ko, instruction in righteousness. Katuruan na manatili sa tama. Proverbs 1:7. Ano po sabi dyan ng Bible? Okay? Proverbs 1:7. Ano sabi niya? The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kung meron kang takot sa Diyos, respeto sa Diyos, diyan ka magkakaroon ng tamang kaalaman sa isip mo. Huwag kayong, huwag kayong umasa na ang cellphone ninyo, sasabihin ko anong tama. Tandaan ninyo yan, especially young people. Facebook, social media, TikTok, or ano pa yan, YouTube, hindi niyan ipapakita yung tama. Mas maraming beses na ang cellphone na yan ay gagamitin ng dyablo para ipakita sa iyo yung mga maling bagay at gagayahin mo. Kaya nga may tinatawag na influencer. Tama, amen. Ini-influensyahan ka pero hindi mo alam na tama, na mali pala yun. Pero sabi ng Bible, tingnan nyo, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Ang mga taong mangmang ayaw nila sa tamang katuruan. Amen. Kaya ang tanong diyan, mananatili ba tayong mangmang o matalino? Amen? Tayo dapat ay magkaroon ng takot sa Diyos. Sabi niya, do not despise wisdom and instruction. Bakit? Verse 8, tuloy natin. My son, hear the instruction. Amen. Huwag mong tatanggihan, huwag mong i-despise hanggang nga nakamisungot, no, at the instruction ni father mo, ni mother mo, di ba? Kaya nga di balay kabsat, dyan iti lugar nga suruan tayo, ato yung ubing. Tatlo nga ma-separate na bumukod na, at iti niurnong ito'y panunot na. Amen. Ang problema, umalis ka sa bahay, walang narinig na aral na turo. Awanti instruction. Ano nangyayari? Mapapahamak. Kaya nakita niyo po, sabi niya, hear, dinggin niyo, pakinggan ninyo ang instruction ng inyong tatay. Sa simbahan po, salamat na ang pastor po ay tinuturing na isang tatay sa pamilya. Kaya nga po, ang mga misyonaryo natin ay dapat may asawa. Di ba napansin ninyo? Hindi po nagtatalaga ng mission pastor or mission preacher na walang asawa. Hindi pwede mag-handle ng isang kongregasyon kung walang asawa. Bakit? Pag-uusapan ng pamilya. Amen. Mahalaga po yan mula sa pamilya, sa simbahan, at sa gobyerno. Natinggin natin yung tamang katuruan. Kapag nawala po yan, tingnan niyo po My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. Huwag mong iiwanan ang itinuro ng iyong nanay. Ako nagpasalamat na yung mother ko po, 62. Magsi-62. Tama ba? Yeah, magsi-62 this year sila. Hanggang ngayon, naalala ko pa yung mga tinuturo sa akin. Alam niyo kung saan? Kalinisan. Dito nga yung tinatawag na pagiging masinop. Ano sa Ilocano yun? Yung pagising mo sa umaga, ano gagawin mo? Pinaghigaan mo. Tama, amen? Tama? Gets nyo? Pag nakita ka ng basura, ano gagawin mo? Pag may naamoy ka hindi maganda, ano gagawin mo? Tama, di ba, amen? No. Kaya ngayon po, sabi ko, every time mag-service Santa Maria, although kami lang nilisisan doon, biyaya ng Diyos. Bakit? Naalala ko, yan yung turo na narinig ko saan? Sa bahay. Totoo yun. Na kahit na gabi na, sa atin kasi di ba bawal magwalis sa gabi. Lalabas ang smrti. Hindi totoo yun. Magwalis ka kapag madumi. Amen. Oh. At huwag mong iiwanan na hindi maayos. Salamat kayo po pagka nandun sa church. Nakikita ko na nagiging katuwang kayo, na dyan, naghuhugas kayo, di ba? Nag-aayos kayo. Pero sabi ko nga, hindi yan katuruan lang sa church.
Katuruan sa bawat bahay yan. Ano yung problema ngayon? Mali katuruan. Ang ganda-ganda mo nga. Ang bango-bango mo. Tama, di ba? Oh. Ang purma-purma mo, parang pang selfie. Tama, mga dalaga. O, makinig. O, makinig. Ang kayang usap, princess. Dinig kayo. Siguro pagitnaan nyo na lang para masanay sila. Ayan, pagitnaan ninyo. Naunawaan ko yan eh. Sa Baptist Church, tinuturo natin yan na pag nagsasalita na yung pastor, ay huwag na mag-usap. Okay? Gawin natin. Sige, alin. Sige, pagitnaan mo. Dito rin sa amin, pag sinabihan ka ng mas matanda sa iyo, makinig ka. Tama, amen? Ayan. Yan yung tinatawag ng Bible na tamang katuruan. Na sana sa bawat simbahan lang po ba? Saan? Saan po dapat binubuklat ang Biblia? Sa simbahan lang ba? Hindi po. Sa bawat bahay. Amen. Sa bawat tahanan. Kaya kayo mga bata dito, tuloy lang na yun. Tuloy lang kayo. Naunawaan ko yan na na marahil sa bawat tahanan, wala pa yung ganyang katuruan. Pero ito po yung pagkakataon na sabi ko nga sa inyo, pakinabang sa atin. Amen? Kung nasa mali ka, itatama ka ng Diyos. Kaya napakabuti ng Diyos. Amen? Pasalamat tayo na ang Diyos mula sa langit, yung kaisipan niyang mabuti, maayos, inilagay niya sa aklat na ito, at ngayon ibinigay sa atin. Bakit? Ayaw niya na ang tao mamuhay na hindi maayos. Kasi ang pamumuhay sa kasalanan ay patungo sa kapahamakan, pagkasira. Pero pag sinunod mo ang kalooban ng Diyos, ang sabi niya, verse number 9, for they shall be an ornament of grace unto thy neck, and unto thy head, and chains about thy neck. Hindi nyo ba alam na yung tamang katuruan, ayan yung nagbibigay sa iyo ng kagandahan? Amen? It is an ornament. Ano yung ornament? Pampaganda. Ano pa ibang tawag dyan? Ornament. Burluloy yun, mga babae. Adati necklace, di ba? Earrings, ano pa, yung mga tawag ito, bracelet, tama di ba? Pampaganda yan lahat. Pero ang tunay na pampaganda, ano po, salita ng Diyos. Amen. Instruction. Kaya sana may mga magulang dito na nakikinig, ibigay natin ang salita ng Diyos sa ating mga tahanan. Amen. Ibigay natin sa ating mga anak, aralin natin kasama ang mga anak natin. Ngayon po, si Potpot, sinasabi ko kay misis ko, turuan mo ng Bible. Hindi pa niya naunawaan yon kahit na. Kasi isang araw, pag naunawaan niya na yung mga words, at least, naitatak na sa isip niya. Kasi ang problema, pag napuno na yan, amoy di cellphone niyo. Sino may cellphone dito? Sige nga, hindi mo yan. The cellphone niyo. Meron kayo cellphone, okay? Now, the cellphone niyo, pag napuno yung storage niyan, ano mangyayari? Maghahang. Tama, di ba? Hindi na yung magagamit. At pag napuno na yung storage, hindi mo na pwedeng kargahan. Nag-picture ka, hindi na i-save. Apay. Puno na. Full. Di ba? Tama? Full. Ang problema ngayon, kapag napuno ng hindi salita ng Diyos yung isip natin, sa dami ng impormasyon ngayon because of the internet. Amen. Internet. Kaya ako, natutuwa ko yung mga hindi nakaranas sa internet. Sabi ko, talagang payapa yung isip nila. Kayo po, yung mga nasa senior na, ano yung kabataan ngayon? Elementary pa lang, ang dami na. Kasi ang YouTube, Facebook, scroll mo lang, tama? Nakaka-addict yan. Sa psychology po, aralin nyo. Yan yung ginawa nila para hindi ka tumigil. Hindi mo napansin, sa kakaganon mo, yung relo, umiikot din. 1 hour, 2 hours. Kapag naka 8 hours na, ganun pa rin ang ganun. Tapos, lobat, naghanap ng hindi pa rin natapos. Bakit? Punong-puno ko na informasyon. Hindi mo alam, lahat na napanood mo, naikarga sa utak mo. Ang tanong, tama ba lahat yan? Hindi po. Kaya nga pag hindi naingatan yung isip natin, mapupuno ng mga bagay na hindi tama, wala nang lugar sa salita ng Diyos. Kaya nga napansin ninyo, sa ating panahon, bihira na po, lalo sa ating lugar, bihira ang mga kabataan na may panlasa sa salita
ng Diyos. Kasi yung utak nila, punong-puno na ng laro, punong-puno na ng kanilang mga idol, punong-puno na ng kanilang mga challenge sa TikTok, di ba? Yun lang ang inisip nila eh. Hindi nila inisip na ano yung ikabubuti ng pag-aaral nito para sa akin, para maisaayos yung aking buhay. Kasi ang buhay hindi lang puro TikTok, amen. Ang buhay hindi lang puro naglaro ka ng cellphone, sige nga. Paano ka kakain kung naglalaro ka lang ng cellphone? Sige nga. Tama, di ba? Kasi nung makaalat kwarta, paano pag wala na yung magulang? Di ba? Tama? Oh. Ang isip mo lang, puro laro. Oh. Ang isip mo, puro lang cellphone. Kaya nga, ilalagay tayo kapatid sa isang kalagayan na maayos, mabuti at pakinabang sa atin. And lastly, number 3. Number 1, ang source, ang pinanggalingan ay Diyos, ang kaisipan sa Diyos. Number 2, ito yung pakinabang sa atin. At pangatlo, balik tayo sa 2 Timothy 3:17. 2 Timothy 3:17. Ano po sabi ng Bible po dyan? That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Ano po ibig sabihin yan? Hindi po sinabing man of God ay yung pastor lamang. Amen. Tandaan niyo po, pag sinabing man of God po dyan, syempre ang kausap ni Paul si Timoteo, isa pong pastor si Timoteo. Pero ito po ay pwede rin nating ilagay sa ating buhay na tayo ay kinakausap ni Apostol Pablo na aralin natin, tanggapin natin ang salita ng Diyos upang tayong mga anak ng Diyos ay magkaroon tayo ng paglago. Perfect. The word perfect po ay hindi yung taong walang kasalanan. Amen. Or yung grade sa exam na, anong grade na perfect? 100%. Ang tanong, meron ba ditong Kristiyano na 100% kayo na sumusunod sa Diyos? 100% kayo na hindi nagkakamali? Sige nga, taas kamay. Wala ho. Kahit kaming nag-aaral ng salita ng Diyos, nangangaral, pastor, pari, ministro yan, wala pong perfectong tao. Pero ang gusto ng Diyos, sabi niya, the word perfect means maturity. Ano yung word na maturity? Mature. Ibig sabihin po niyan, lumalago ka, nagkakaroon ka na po ng tamang kaisipan. Hindi ka na lamang doon sa mababang alaman na dadagdagan. Kaya pag sinabi maturity, alam mo na yung mga bagay na tama, yung mga bagay na mali. Pag nagkamali ka, alam mo na itama yung sarili mo. Diba, amen? At pag naitama ka na, mananatili ka na tama ang gagawin mo. Kaya nga, tinitrain tayo ng Diyos. Katulad ng pagsisimba. Salamat kay bagong taon. We have Sunday service, umaga, hapon, may midweek service tayo. Tinitrain tayo ng Diyos. Bakit na ibigay yung oras para sa Kanya? Tinitrain tayo ng Diyos na basahin ang ating mga Bible. Amen? Tinitrain tayo ng Diyos na manalangin. Sana po sa bawat tahanan ay makita rin po yan. Amen? Amen po ba? Amen. Bakit ko sinasabi yan? Kasi kami rin po, tinitrain ko ng aking family. Hindi po madali yun. Totoo lang. Hindi madali. Pero kailangan natin gawin. Bakit? Yan po yung paraan para tayo ay maging kapakipakinabang sa Diyos. Ano sabi niya? That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Naunawan ba yung kapatid na ang gusto ng Diyos ay patuloy tayo na gumawa ng mabuti para sa kabutihan. Bakit kaya pag kayong, naunawan nyo yan, bakit kaya pag yung mga bagay na kabutihan, binabaliwala ng tao? Bakit? Kasi kulang sa salita ng Diyos. There is no maturity. Ano ito salamat? Pinagano ng Diyos sa tayo dito. Ayan. Ako, honestly, hindi makain. Binigay lang na vision sa ating pastor. Bakit? Nung umattend siya ng 31. Totoo yun. Sabi niya, tandaan niyo po yan. Kaya sana kapatid, ipanalangin natin, ipagpatuloy natin. Sabi ko, naranasan ko rin maging katulad ng mga kabataan na ito sa simbahan. Na may time na hindi ko pa naunawaan lahat. Pasaway din ako sa simbahan. Minsan tulog nga sa simbahan. Totoo, yung bata ako. Pero salamat na may nagtyaga at nagpatuloy na nangaral at nangaral at nangaral. At salamat sa magulang na matapat sa Diyos na dinadala ako kahit na hindi ko pag-aanong naunawaan.
Kaya sana kapatid, itong ating pag-aaral tungkol sa Biblia, bigyan nating pagpapahalaga sapagkat kailangan natin ito. Again, the Bible is our food. Spiritual food. Tingnan niyo po. Matthew chapter 4 verse 4. Look at your Bible please. Kaya nga po, the authority, the inspiration of the Bible, binigyang buhay ng Diyos, nagbibigay buhay sa atin. Pag wala po ito, patay kayo spiritual. Totoo yan. Isang tukso lang ng jablo, isang makamundo lang na bagay na ipresenta sa iyo, baka bumagsak ka dyan. Ang sabi niya, Matthew 4:4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ang tao'y hindi nabubuhay lamang sa tinapay. Salamat kung meron pang desal sa umaga. Amen? Meron kang loaf bread sa iyong hapagkainan. Or ano yung masasarap na tinapay? Yung healthy. Yung wheat bread, di ba? Ginanginang tinapay. Pero hindi po yan makapagbibigay buhay sa iyong kaluluwa. Amen. But ang sabi ng Bible, sa bawat salita na nagmumula sa Diyos. And that is, kung ano yung hawak mo ngayon, the Bible. Amen. That is the complete revelation of God. 1 Peter 2 verse 2, puntahan natin, mabibilis ito. Gusto ko pong makita ninyo, at our topic is the Bible, kaya buklatin natin ang Bible. Amen? Kaya alam niyo, nakaka-excite pag nagbuklat ka ng Bible. 1 Peter chapter 2 verse 2, ano sabi niya po dito? Nakita niyo po kapatid, amen? As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Pag nasaan mo, magkaroon ka ng pagnanasa sa totoong gatas, sabi niya, na tunay, puro, sincero. Kaya nga sabi nila, ang kompletong gatas para sa isang sanggol ay galing sa baka. Hindi. Galing sa kambing. Hindi. Galing saan? Sa ina. Ano yun? Mother's milk. Yan. Mother's milk. Okay? Tanda kayo, tama? Ganyan kayo. Yan, sige. So, sabi ko nga po sa inyo, hindi nyo ba napansin ang tao? Tayo lang po yung dito sa ibabaw ng lupa na umiinom ng gatas na hindi galing sa sariling atin. Yes, niyo. Saan daw galing yung gatas na tinitimpla? Galing sa baka. Di ba tama? Cow. Cow's milk. Pinipigat nila. Pero yung baka, hindi umiinom ng gatas ng tao. Amen. Gets yun, kapatid. Amen. It's a simple illustration. So the best milk ay yung galing pa rin sa nanay. Kaya ang sabi niya dito, as newborn babes, anong hanap ng isang sanggol? Gatas ng ina. Kasi yan yung kompleto, wala ang sakit na makuha dyan. Mabubusog lang. So yan ang gusto ng Diyos na uri ng pagnanasa. Anong pinagnanasaan mo? Ngayong bagong taon, hilingin mo sa Diyos, Panginoon, bigyan mo ko ng pagnanasa, hindi sa aking cellphone, kundi makinig ng salita ng Diyos. Amen. Yan yung pagnasaan natin. Kasi ito ay pakinabang sa atin. Psalms 119. Tingnan niyo po. Psalms, 2 verse na lamang ngayong gabi. Psalms 119 verse 103. Psalms 119 verse number 103. Ang sabi po ng Bible po dito, nakita niyo na po. Ayan. Verse 103. Okay. Kasahin po dito ng Bible, how sweet are thy, ano yung matamis niya tinasangkit kapsat? It is ako. Words, sabi niya, unto my taste. Sa aking panlasa. Kaya ang bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong panlasa. Amen. Numaminsan, syempre, nagluto ka. Apay nga, maalat. Ito ng di may isa, haan.
Sabi naman ng isa, matabang. Ano ibig sabihin nun? Iba-iba ang panlasa. Pero ano ang gusto ng Diyos sa panlasa natin sa salita ng Diyos? How sweet. Amen. Kaya nga yung mga bata ngayon, ubing-pay lang, awan itingipin na. Kasla kayo nga senior. Maawatak pa yung senior nga. Pero, adi ubing awanan. Naibos. Abay. Ano sabi ng verse? How sweet are thy carrot man, carrot cake. Okay. Pag kumain ka ng cake, ano yung tsura mo? Tama ba? Hindi Di ba tama? Kaya pag nakakita kayo ng cake, pag nakakita ka ng tarong, na nilinta na tarong, nga dati kamatis na, lalo makita ka ti dinendeng, baradibod. Tama? Diba? Kayo, kabataan. Gusto iti si Dalang tayo. Awag iti sa bali. Reklamo ka pa. Pero pag tusino, ano yung tusino? Nasangkit nga, karne. Oh. Naka-smile ka naman. Tama? Kaya ang gusto ng Diyos, kapatid, para lumago tayo, sabi niya, how sweet are thy words unto my taste, yea, sweeter than honey. Yaman lang kadati ng tadili nga biro. Yung galing talaga sa mundo. Salamat po. Puro yun, alam ko. Pag bumili ka sa Shopee, PK na yun, local. May halo na yun. Bumili ka sa grocery, hindi na yun puro. Pero alam niyo, sabi niya, mas matindi ang Biblia. Amen. Alam niyo ba na ang honey ay ginagamit nila noon pa man panggamot sa sakit? Yung iba nga na mayayaman ng mga hari noon, pinapaligo nila yan. Totoo yan. Sobrang mahal ng honey, di ba? Kasi papaligo mo lang. Kasi malaki ang tulong din yan. Hinihigot ng balat yan. So, luwada ti deruyo, hanyong ay di, pandigos. Ikan nyo kami. Pangkapimat lang, di ba? Oh. Pang-brood, tama, di ba? Oh. Pero, sabi niya, ang Word of God is sweeter. Amen. Mas matamis pa. Ibig sabihin, mas masarap pa rin ang salita ng Diyos sa anumang bagay sa ibabaw ng lupang ito. And lastly, ito po. Job 23. Dito tayo magtapos. Ako po, pag sinabi kong last, totoo yun. Wala nang finals, championship, rematch, diba? Last na, last. Job 23 verse 12. Ito yan na udi verse. Ang sabi niya, neither have I gone back from the commandment of His lips. Sa labi ng Diyos po yan. Hindi ako tumalikod sa mga utos na galing sa Diyos. Bakit? Ano sinabi niya? I have esteemed the words of His mouth more than my necessary food. Sapagkat mas pinahalagahan ko ang salita ng Diyos na galing sa bibig ng Diyos kaysa sa mga bagay na ipapasok sa aking bibig na kakainin ko. Amen. Iusin na. Yeah, nagising na. Nalala ko napan kami di Los Baños, Laguna. I just started program 9 o'clock. Tapos, talo kami nag-preach. Shakti na uli. So, humaba yung dalawa. Ano nangyayari? Ako na. Anong oras na ako magsimula? 11:45. Ginamap ko, Pastor. 11:45 na. Iksian ko na lang ba? Hindi. Sabi niya, sige. Oh. Natapos ako 12:30. Nag-i-amen pa rin sila. Amen? Awan. 12:30, nalpasa 12:30, dapat di prayer. Nangan kami nga past 1. Pero masaya sila. Kasi po, mas mahalaga ang salita ng Diyos.
Ang pagkain nandiyan lang. Amen. Okay lang yung bituka mo magutuman. Tutunog yan. Di ba naman? Ibig sabihin, naglilinis yun. Nakaon yung ano niya, yung panglinis niya. Nililinisan yung ano natin, yan natin. Kaysa naman, magutuman ka ng salita ng Diyos. Kaya manalangin tayo kapatid, na tayo ngayong taon ay magpakabusog sa salita ng Diyos. Amen? Hindi dapat tayo magutuman. Bakit? Nandito na yung pag-aaral eh. Amen? Lapit na. Amen? Oh. Kami na ang malayo. Bakit po ginagawa natin yan? Bakit? Yan ay kalooban ng Diyos. For us to know that the Bible is from God. Diba? It is the breath of God. Hininga ng Diyos yan. Kaisipan ng Diyos. Ngayong gabi kapatid, magpasalamat tayo na meron tayong Biblia. January is Bible month in the Philippines. Kaya huwag kayong matakot na i-share yung Bible sa Pilipinas. Bible month natin yun. Kaya pag may nagtanong, ba't kaya may dalang Bible? Bible month. Ito na ang Bible month. Oo, di ba? Kaya dapat tayo ang mag-influensya. Tayo po yung magsitayo lahat. Manalangin po tayo. Dahil na namin Diyos, salamat po sa natapos na pangangaral niyo sa salita. Bless niyo po ang aming natutunan. Kausapin niyo po ang inyong mga anak ngayong gabi. Patuloy po na maitaas namin ang iyong pangalan. Patuloy po na lumago kami sa inyong mga salita. Hiling ko po ng bawat miyembro, maging sa mga dumadalo po dito sa Kalitong, na mga attendees po ay mas lalo rin po na lumago sa pananampalataya. Sa aming pananalangin, kasi po manalangin, balik lang kayo sa upuan po. Dito sila, amen? At taga-Balugang pa po. Pag-pray natin po yung mga taga dito sa Patak at dito sa may Laod zone de Sentro, makakapag-invite pa po tayo. So sa next po natin na pagtitipon ng Thursday ay mas maaga po para makapag-visit pa tayo dyan. Mag-schedule tayo ma'am ng morning na visitation po, Thursday morning. Next Thursday, okay? So please pray. At salamat po na naituloy. Pag-pray niyo po si Brother Nemuel, nandun po ngayon sa Australia. At kanina nandyan po yung nakapag-join po siya through virtual, through Facebook Live po, no? At continue to pray po sa lahat ng gawain this January. This coming Sunday po, bago tayo magpunta sa ating pagbibigay, I encourage everyone, I invite mga taga-Kalitong. Sino mga taga-Kalitong dito? Sige, taas kamay. Doon kayo. Oh. Sa Sunday po, may sasakyan galing dito. Pwedeng makasama kayo sa ating pananambahan doon po sa Santa Maria. So, mamaya ma'am, pakisulat lang yung mga pangalan ng mga taga-Kalitong para ipag-pray natin. Okay? Complete name tsaka age, isulat natin ulit. Gawa tayo ng record ang atin pong first midweek service. At ang nakita ko po dito, kung okay kay Nanay Sisa, na lagyan natin ng wall fan. Okay lang, Nay? Ay, kabel tayong electric fan ito eh. Tapto nga one. Dati electric fan may dyan, nga sobra. Di ba mga kapatid, sobra-sobra tayo na electric fan. Dari natin dito. Para mas ma-enjoy nyo pa po yung pagtitipon. At pwede pa tayo mag-adjust pa na isa pa. Nakita ko po. Kaya ginanong ko eh. Pwede pa isang row pa pala dyan. So, let us pray for this. At let us continue to support and patuloy po nating kumbaga maging kabahagi tayo to involve sa ministry. So sige po at meron pa rin po tayong, since nag-service po tayo, meron po tayong pagbibigay. Amen po ba kapatid? Amen. Yan po ay kasama sa ating pananambahan at huwag tayong magsawa na magbigay para sa Panginoon. Sige po, tawagin natin si AJ na lang. Yan, ikaw na lang brad ang ito taga rito eh. Tawagin natin para sa ating giving.
Pwede tulungan na lang, Sir Felix, Ken. Para mabilis tayo. Ayan. Sa mga nasa online po, ay communicate na lang po kung nais yung maging kabahagi sa gawain po dito sa Santa Maria Mission ng Christian Bible Baptist Church, Santa Cruz.